Kailangan ba magandang bike pag nagbabike? Sorry na, tol. Gaano ba kahirap mag-sorry? Kung nagkamali ako, I'm sorry. Gaano nga ba kahirap humingi ng sorry? Maling-mali talaga and I'm sorry from the bottom of my heart. Gaano ba kahirap humingi ng sorry? Tol, sorry na. Mukhang madali lang naman humingi ng sorry. Siguro para sa iba, nakakabawas ito ng dangal ang mag-sorry. Nga naman, pride. Ma-pride. Tol, sorry, tol. Siguro, pag nag-sorry, ibig sabihin nagkakamali. Okay lang naman siguro, di ba? Wala namang perfecto sa mundo eh. Unless perfect ka. Eh, perfect ka ba? Kaya ratings ngayon ni Kuya, apektado. Lumabas na mula sa 59%, bumaba sa 38% ang kanyang approval ratings, habang nadoble rin ang hindi kontento sa Pangulo. Ang kanyang trust ratings bumulusok din sa 36%. Dumami rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. Wala naman sigurong masama na makinig sa mga dating presidente. Tol, ba't mo binabarubal yan? Hindi naman yung pan-trail. Japanese bike yan. Saying I'm sorry, humbly and sincerely, would probably do 90% of the job. What is so difficult about that? Ang humingi ng sorry ay matik na sa ilang mauunlad na bansa sa Asia. Sa South Korea, may lumubog na ferry nun na kinamatayan ng mahigit 200 estudyante. At nangyari, nag-resign ang Prime Minister. Take note, hindi naman siya ang nagmaneho ng barko. Pero mga kapatid, hindi lang po sa Asia, pati mga astiging Pangulo ng Estados Unidos sa kasaysayan ay hindi po nagdalawang isip na humingi ng paumanhin. Si Barack Obama, nag-sorry nang mawala ng mga tao ng kanilang health insurance sa ilalim ng Obamacare. And I am sorry that they are finding themselves in this situation based on assurances they got from me. Si Richard Nixon, nag-sorry, nag-resign din. I'm sorry. I let down my friends. I let down the country. I let down our system of government. Si Ronald Reagan, nag-sorry. A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. At ang naghahasik ng terorismo sa kanyang sumpa sa kanyang misis, si Bill Clinton, nag-sorry din. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. I deeply regret that. At ultimo si George W. Bush, nag-sorry din matapos walang nakitang weapons of mass destruction sa Iraq. The main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't. Ultimo si Cristo nga, humingi ng tawad. Alam ko na, siguro ayaw niya lang matulad dito. I am sorry. Matapos ito kasi, si Gloria ang pinakakinamumuhi ang Pangulo ng Pilipinas, sunod kay Marcos. Pero hindi naman kaya nakapagsabi na siya at hindi lang natin nadinig. Di ba? Tingnan nga natin. Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Baka kasi dapat sa show ni Vice Ganda siya humingi ng paumanhin para mas marami nakanood. O baka naman next time, dapat mas klaro ang paghingi ng tawad. Malinaw na malinaw, walang puwang na magduda. Gusto kita! Ugito, pwede! Kaya dito sa Word of the Lord, the moral of the presidency is, sa inauguration party mo, wag na wag kang kakanta ng ganito. Ako ang nakikita. Ako ang walang may kasalanan. Laging may kasalanan. Tuloy, nagkatotoo. Ako ang laging may kasalanan.